Okay, so we're live again. So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat muli mga kapatid at aanyayahan po namin kayo ngayon sa mga oras na ito saan man dako po kayo ng ating daigdig. Ayan, ang ating mga kapatid na Katoliko sa iba't ibang dako ng daigdig. So inaanyayahan po namin kayo na makinig at magdilay po dito sa ating mga topic na binibigay po ng si Cynthia. So I hope po na ito ay makapagbigay sa atin ng buong kaalaman tungkol nga ba yung pinagdiriwang natin sa panahon nito. Sabi yung pinagwagatan nito at kung ano nga ba yung pananampalataya ng isang Katoliko tungkol sa the advent of Messiah. Ayan. So, marami pong mga nakapaloob dito na pwede po natin pag-aralan at maging referensya din po natin para sa ating pag-aaral ng ating pananampalatayang Katoliko. So, dito po hanapin nyo lang po yung ating magiging topic na to sa gabing ito. I think ito yung ating last part ng ating The Advent of Messiah. Ayan. So, dito po, click nyo lang po dito sa atin sa Defense of the Truth. Ayan, makikita nyo na po the Advent of the Messiah. Then, ganun din po sa ating YouTube channel. Ayan. So, ito po ay naka-upload din. Pwede nyo din pong i-orin mamaya after nyo pag wala na po kayong ginagawa. So, napakaganda po at nabibigyan tayo ng isang kumpleto. I think kumpletong impormasyon tungkol sa kung ano nga ba itong ating pinagugatan, itong ating pagdiriwang na ginaganap ngayong or tuwing Disyembre. Ayan. So, hindi na po natin papatagalin. So, yung ating pong topic ngayon ay The Advent of the Messiah, Part 6. Ayan. The presentation of Jesus in his Father's house and the Gentiles seek the child the Christ child. So yan po, napakaganda no po. So nung last Monday po yata, yes, Monday, the birth of Jesus Christ. So ngayon, madadagdagan muli ang ating kaalaman tungkol dito sa the advent of the Messiah. So again, ayan, so ibibigay ko na po sa inyo yung ating kapatid na si Cynthia na ating ng panayam. So, dyan po sa atin sa comment section, sa live, pa-share po nung ating live. Ayan. So, para mas marami pang um, pagbibigay ng topic na ito tungkol sa the advent of the Messiah. So, kung ready ka na, si Cynthia, pwede mo nang simulan. Okay po, napakagandang gabi po ulit sa ating lahat. Ito na po yung huling bahagi ng Advent of the Messiah, Part 6 na po, the presentation of Jesus at saka yung the Gentiles seeking the Christ child. So sabi dito, kanyang kapanganakan sa katawan ay naging ating spiritual na kapanganakan. Iyon ay ang simula ng pagbabagong loob. Naway ang kanyang pag-uusig ang kanyang dinanas mula kay Herodes ay maging tanda sa atin na ng tuktong dinaranas natin mula sa Diablo sa simula ng ating pagbabalik doon. Kaya ang kanyang Nazareth ay magpahayag ng ating pagsulong sa pagiging perfecto ayon kay Eldred Obrivo. Sa Luke 2:22-24, dinala ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus sa templo ng Jerusalem. Nung matapos ang mga araw para sa kanilang sa kautusan ni Moses, dinala nila siya sa Jerusalem upang kumatawan sa kanyang Panginoon, gaya ng nasusulat sa batas ng Panginoon. Ang bawat lalaki na magbubukas ng bahay bata ay dapat italaga sa Panginoon at maghanda ng isang paris ng kalapati o dalawang inakay kalapati ayon sa dikta ng kautusan ng Panginoon. Ngayon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang taong ito ay matuwid at madasalin, naghihintay ng kaaliwan ng Israel at ang banal na espiritu ay nasa kanya.
Ipinahayag sa kanya na hindi niya makikita ang kamatayan bago niya makita ang Mesiyas ng Panginoon. Pumasok siya sa templo at nang dalhin ng mga magulang ang batang si Jesus upang isagawa ang kaugalian sa kautusan tungkol sa kanya. Iyakap niya ito at sa kanyang bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, "Ngayon, Guro, maaari mong palayain ang iyong lingkod ng payapa salita, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inihanda sa paningin ng lahat ng mga tao, sa isang liwanag para sa paghahayag sa mga hintil at kaluwalhatian para sa inyong bayang Israel." Ang ama at ina ng bata ay namang sa sinabi tungkol sa kanya, at sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, na narito ang batang ito ay itinakda para sa pagkahulog at pagbangon ng marami sa Israel at maging isang tanda na sasalungat sa mismo ay isang tabak ang tatarak sa upang ang mga inisip ng maraming tao sa puso ay mahayag. Mayroon ding isang prophetess, si Ana, na anak ni Phamuel sa lipi ni Aser. Siya ay matanda na at 7 taon nang naninirahan kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos ng at pagkatapos ay naging balo hanggang sa siya ay 84, hindi siya umalis sa templo, ngunit sumasamba araw at gabi na may pag-aayuno at panalangin. At paglapit niya sa mismong oras na iyon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at sinabi ang tungkol sa bata sa Jerusalem. Kautusan ng Panginoon. Pumalik sila sa Galilea sa kanilang sariling bayan sa Nazareth. Ang bata ay lumaki ng malakas, napuspos ng karunungan at sumasaka ng kagandahang loob ng Diyos. Ang passage sa Luke 2:22-24 ay tumutukoy sa mga seremonya ng paglinis pagkatapos ng panganganak sa ilalim na itinakda sa Leviticus 12:1-8. Sinusundan ito ng mga bahagi mula sa 2 utos ng batas. Ang una ay isang sipi mula sa aklat ng Exodus. Italaga sa akin ang bawat panganay na nagbukas ng bahay bata sa mga Israelita, kapwa-tao at hayop, sapagkat ito ay sa akin. Exodus 13:2. At ang pangalawa ay mula sa Leviticus 12:8 na may kinalaman sa isa sa mga kinakailangang sakripisyo na dapat ihandog ng isang ina ng isang bagong silang na bata sa Diyos kapag siya ay pumunta sa Jerusalem Temple para sa kanyang seremonya ng paglilinis. Isang pares ng turtle dove o 2 batang kalapati. Ano ang kinakailangan sa ilalim ng batas para sa ina ng isang bagong silang na tingnan ang Leviticus 12:1-8? Sagot, kung ang bata ay lalaki, ang ina ay ritual na marumi sa loob ng 7 araw pagkatapos ng kapanganakan. Sa 8 araw ay dapat piliin ang batang lalaki pagkatapos ng bris o seremonya ng tipa. Ang ina ay maghihintay pa ng 33 araw sa kabuuang 40 araw pagkatapos ng kapanganakan ng batang lalaki bago siya lubusang madalisay o malinis. Sa panahong ito, hindi siya makakapunta sa templo. Ang panahon ng paglilinis para sa ina ng isang batang babae ay mas mahaba, isang unang 2 linggo 6 na araw para sa kabuuan ng 80 araw o 80. Nang matapos ang araw ng paglilinis, ang ina ay dapat humarap sa templo. Sa oras na iyon, siya ay mag-aalay ng isang babaeng tupa o bata, Leviticus 5:1-7. Bilang sa kasalanan. Kung hindi niya kayang mag-alay ng hayop para sa hain, maaari siyang mag-alay ng 2 batang kalapati, isa para sa buong handog na susunugin, kinakain ng buo sa apoy ng dambana, at ang isa ay para sa hain para sa kasalanan na kinakain habang sa isang sagradong
mga pari. Leviticus 6:17, 24, 30. Tanong, ano ang ipinakikita ng sakripisyo ng isang paris ng kalapati o dalawang batang kalapati tungkol sa kalagayang pangkabuhayan ni Jose? Tingnan 17 at 12:8. Pakibanggit ang mahalagang talata na nauukol sa sakripisyong inialay ni Jose at Maria. Sagot, ito ang sakripisyo para sa mahihirap. Gayunpaman kung hindi niya kayang bumili ng isang tupa, maaari siyang kumuha ng dalawang kalapati. Ang isa ay para sinusunog ng buong handog at ang isa ay bilang handog. Ang saserdote ay magbabayad sala para sa kanya at sa gayon siya ay muling magiging malinis. Pagdating ni Maria sa templo, ritual na naasanan siyang lumubog sa templo yung milk day. Ritual, ibig sabihin ay yung ritual ng holy water pool bago gawin ang pagtatanghal ng kanyang sakripisyo. Ang bawat isa na pumapasok sa looban ng templo ay kailangang maligo, maging ang mga pari. Ayon sa Misna Yoma 3:3, ang isang tao ay hindi pumapasok sa looban para sa serbisyo kahit na siya ay malinis, maliban kung siya ay naglubog. Tanong, ano ang iba pang kinakailangan ni Jesus? Si Jesus bilang panganay na anak. Tingnan ang Exodus 13:13 to 15 at Numbers 18:15 to 16. Sagot. Bilang karagdagan sa handog na regalo ni Maria, ang isang buong handog na sinusunod at ang kanyang hain para sa kasalanan, magbabayad sana si Joseph ng 5 siklong buwis sa pagtubos. Bilang pagsunod sa mga utos at obligasyon ng tipan, iniharap ni Jose at Maria ang panganay na anak ni Maria, si Jesus, kay Yahweh, sa banal na bahay ng Panginoon, ang bahay ng tunay na ama ni Jesus. Luke 2:49. Sa pagtubos ng muling binuhay ng bawat henerasyon ng Israel ang mga tema ng Exodus sa pagtubos at paghatol. Exodus 13:11 to 16. Na bawat panganay mula sa sinapupunan, hayop man o tao ay pag-aari ng Diyos. Ang panganay ay tinuguri ang malinis, ay may mga hayop na maaring kainin. Sa mga malinis na hayop, tanging baka, tupa, kambing, upagong at kalapati ang hain ng mahihirap na tao. Ang dapat na ihain. Ang mga hayop maaring handog sa banal na altar ng hain ng Diyos. Deuteronomy 15:19 to 20. Ang hindi malinis na mga hayop tulad ng asno, Leviticus 13:13, 27:26 to 27, 34:20, at Numbers 18:15, kailangang maging redeemed or natubos sa pamamagitan ng pagpapalit ng isang tupa o isang tao. Kailangan itong patayin. Lahat ng panganay na malinis na hayop at ang buwis sa pagtubos para sa mga panganay na anak ay pumunta upang suportahan ang mga pari sa Numbers 18:15 to 18. Tanong, sinasabi yan ng kasulatan, inaasahan ni Simeon ang pagpapanumbalik ng Israel. Ano ba ang ibig sabihin nito? Isaiah 7:14, 11:6-9, and Jeremiah 23:5 to 8, Ezekiel 34:23 to 24, and 37:15 to 28. Sagot, siya ay naghahanap ng muling pagkakaisa ng buong Israel sa ilalim ng pamamahala ng isang Davidikong hari gaya ng ipinangako ng mga propeta. Isang digmaang sibil ang Haring Solomon ang naghati sa Israel sa dalawang kaharian, ang hilagang kaharian ng Israel at ang katimugang kaharian ng Juda. Si Jeroboam, isang prinsipe sa tribo ni Ephraim, ang nanguna sa paghimagsik laban sa sambayan ni David. Si Jeroboam ng Ephraim ang namuno sa 10 tribo sa hilaga at pinatirilsik ang mga pari at Libita sa kanyang kaharian. Niyang muli ang pagsamba sa gintong guyang baka na humantong sa mga Israelita sa pagsamba sa Diyos-Diyosa. Sa pagsalungat sa templo ng Jerusalem na itinalaga ng Diyos bilang isang lugar ng lehitimong pagsamba sa 1 Kings
1136, nagtayo si Jeroboam ng sarili niyang mga lugar ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sa 1 Kings 12:26-31. Bilang resulta ng pagtalikod ng Israel, binawi ng Diyos ang kanyang kamay na proteksyon at ang hilagang tahat ng Israel ay nasakop ng mga Assyrian 722 BC sa 2 Kings 17:1-24. Pinaalis ng mga Assyrian ang Northern Kingdom na binalik ang 10 iyon sa orihinal na 12 tribo ng Israel sa mundo ng manghintil, kung saan ang karamihan sa 10 tribo ay hindi na bumalik sa kanilang mga ancestors. Tanong, bakit napunta si Simeon sa templo ng dalhin ni Jose at Maria ang anak na si Kristo? Sagot, ipinadala ng Espiritu Santo si Simeon sa templo upang tuparin ang pangako ng Diyos sa taong ito na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas. Ang pakikipagtagpo ni Simeon sa Mesiyas ay ang kasukdulan ng paglalakbay ng pananampalataya ng matanda. Ang awit ng papuri ni Simeon sa Diyos sa mga talata ng 29-32 ay kilala sa Latin na pangalan nito mula sa unang dalawang salita ng himno ni Simeon, ang No Dignitas, Now Master. Himno ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ng kanta ay tumatalakay sa nalalapit na kamatayan ni Simeon dahil sinabihan siya na mabubuhay siya hanggang sa makita niya ang Mesiyas. Kinilala ni Simeon na natupad ang hula nung ipahayag niya kay Jesus ang ipinangakong manunubos, Mesiyas. Sa ikalawang bahagi ng awit, binanggit ni Simeon ang pangako ng kaluwalhatian, hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng bansa, habang ipinahahayag niya ang mensahe ng kaligtasan sa buong mundo. Ang pagtugon sa Diyos at paggamit ng makahulugang wika sa Isaiah 42 verse 6 at 49:6 mula sa mga kapi ng awit ng Isaiah, ang batang si Jesus ang tinutukoy ni Simeon bilang iyong kaligtasan. Ang deklarasyong ito ay maaari ding magmungkay sa paglalaro ng salita sa pangalan ni Jesus sa Hebrew na si Yahweh ang kaligtas. Ang ipinangakong kaloob ng kaligtasan ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang Mesiyas ay inihandog sa lahat ng tao, kabilang ang mga hintil na nakikita ang sa liwanag ng Mesiyas at ang kaluwalhatian para sa Israel, habang tinutupad niya ang kanyang misyon bilang banal na bansa ng Diyos ng mga sugo o mga apostol sa mga tao sa mundo. Ito ay gaya ng sasabihin ni Jesus sa babaeng Samaritana. Ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo, or salvation is from the Jews sa John 4:22. Luke 2:33-35. Ang ama at ay namangha sa sinabi tungkol sa kanya at sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ito ay tinakda sa pagkahulog at pagbangon ng marami sa Israel at maging isang tanda na sasalungat ng maraming mga maaaring mahaya. Sa hula ni Simeon para kay Maria sa verse 35, at ikaw mismo ay isang tabak ay tatarak upang ang mga pag-iis ng maraming puso ay mahayag. Si Simeon ay hindi tumutukoy na tabak. Ang literal na mga espada ay tumatagos sa mga katawan ng hindi nila nabubutas o mga kaluluwa. Sa pag-iisip sa Griego, o pagsasalin sa Griego, ang hula ni Simeon tungkol kay Maria ay naugnay sa kanyang tungkol sa ang pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel sa verse 32. Ito ay isang nagbabantang propesya dahil ang mahulog or fall ay nauna sa pag-rise, taas. Ang hula ni Simeon ay naglalarawan sa pasyon ni Kristo at pagdurusa ni Maria sa paanan ng krus. Tanong, ano ang hula ni Simeon tungkol kay Jesus, tungkol kay Maria, at ano ang connection sa Matthew 10:34-36? Sagot, ang bata ay magiging tanda na magdudulot ng pagkakabahabahagi ng mga tao. Sila ay magiging para sa kanya o laban sa kanya.
Magdurusa si Maria bilang resulta ng misyon ng kanyang anak na ibalik ang isang tinubos at dalisay na Israel. Ang bata ay nilikha ng pagkasalungat at ang mga tao ay mahahati sa kanilang tugon sa kanya. Ipinahayag ni Simeon ang pagtanggi sa Mesiyas ng kanyang sariling mga tao. Ginamit din ni Maria ang pag-angat or rising at pagbagsak na imahe ng kabaligtaran sa Magnificat nang magsalita siya tungkol sa pag-angat ng Diyos sa mabababa at pagbagsak ng mga pinuno mula sa kanilang mga trono sa verse 52. Magsasalita si Jesus tungkol sa pagkabahabahagi sa kanyang misyon nang sabihin niya na hindi siya naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi pagkabahabahagi. Maaaring walang gitnang lupa bilang tugon sa kanyang mensahe. Tingnan ang Matthew 10:34 to 36 at Luke 12:51 to 53. Tanong, doon si Maria sa misyon ni Jesus na tubusin ang kanyang mga tao. Ang plano ng Diyos para sa kasaysayan ng kaligtasan ay isinagawa at iniingatan ng, ng tapat ng Israel, at si Maria ang buhay na larawan ng anak na babae ng Siyon na binanggit ng mga propeta, si Micah 4:10 and Zachariah 2:10, 9, 9, 13 at iba pa. Tingnan din ang John 19:25 at Catechism 618 at 964. Sagot, si Maria ay isang link sa pagitan ng luma at bagong tipan. Siya ay isang tunay na anak ng lumang tipan at sa makatuwid ay dinala niya ang kagalakan ng tapat na nalalabi, ngunit gayon din ang kalungkutan para sa kanyang mga tao na nabigong yakapin ang kaloob na pagitan ng kanyang anak. Inialay niya ang kanyang pagdurusa para sa pagtubos ng kanyang mga tao sa paanan ng krus. Ang hula ni Simeon na isang espada ay tutusok sa kaluluwa ni Maria ay isang anino ng krus. Ang hula ni Simeon ay maaring isang sanggunian ng alinman sa Ezekiel 14:12 to 20 at ang propesiya ng paghatol ng Diyos sa isang taong walang pananampalataya at makasalanang tipan o marahil gaya ng sa Zacarias 12:9 to 13. Hinuhulaan ang pagluluksa sa pagbubutas ng or ano ba ito? Piercing o yung pag-piercing on Jesus side na ang kamatayan ay nagbukas ng bukal ng kaligtasan upang hugasan ang mga kasalanan at karumihan. Marahil ito ay isang parunggit sa parehong mga talata. Simeon ay si Maria ay makakasama sa pagdurusa ng kanyang anak. Ang krus ay ang natatanging sakripisyo ni Jesus at isang sakripisyo. Hinihiling niya sa lahat ng kanyang mga disipulo na yakapin bilang kanyang mga katuwang sa plano ng pagtubos. Tingnan ang Matthew 10:38, 16:24, Mark 8:34, 10:21, Luke 9:23, and 14:27. Itinuro ng katekismo nais na Jesus na iugnay sa kanyang pagtubos sa sakripisyo ang mga munang makikinabang nito. Ito ay nakamit ng higit sa lahat sa kaso ng kanyang ina na malapit kaysa sino mang tao sa misteryo ng kanyang mapagtubos na pagdurusa. Catechism 618. Bilang sagisag ng anak na babae ng Siyon, isabuhay ni Maria ang kalungkutan ng kanyang sa kanilang pakikibaka upang tanggapin ang misyon ni Jesus. Ang kasukdulan ng passage ay nasa verse 38 ng ihayag ng Espiritu Santo kay Ana na ang batang nakita niya noong umaga ngayon sa templo ay ang ipinangako. Ang pagkakakita kay Jesus ay isang nakitang tanda para sa kanya ng pag, para sa kanya ng pagtubos at pagpapalaya ng kanyang mga tao. Para sa kanya ang paghahayag ay magpapaalala sa pangako ng propetang si Ezekiel nang dumating ang Dalas ay
ay ang buong Israel na ipinahayag bilang Ephraim at Judah, Hilaga at Timog ng mga tribo, ay titipunin mula sa mga hintil na lupain kung saan sila ay nakakala. Ezekiel 37:15-28. At ang Israel ay ibabalik at tutubusin. Ano, itinago ba ni Ana ang paghahayag na ito sa kanyang sarili? Ano ang obligasyon ng mga mananampalataya sa bagong tipan tungkol sa paghahayag ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak? Tingnan ang Matthew 28:19-20 at Acts 4:11-12. Sabi niya sa lahat sa talata 30, misyon ng propeta o propetisa prophetess na ibahagi ang paghahayag ng Diyos sa iba. Misyon din na masayang ibahagi ang magandang balita na kaloob ng Diyos sa pagtubos para sa lahat ng sangkatauhan at ang kanyang kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo na anak ng Diyos. Ang mga hintil ay hinanap ang Mesiyas. Nanatili tayo sa pagsamba at sa kanya na tayo ay nagpakababa sa isang antas ng kahirapan upang tanggapin ang ating katawan at maghanda tayo hindi lamang sa insenso, ginto at mira at ang una bilang Diyos, sa pangalawa bilang Hari at ang pangatlo bilang isang naghahanap ng kamatayan para sa ating kapakanan. Ngunit gayon din ang mga espiritual na kaloob na higit sa na dakila kaysa sa nakikita ng mga mata. St. Gregory of Nazianzus. Kung ay darating upang tipunin ang bawat bansa at bawat wika, sila ay darating upang saksiyan ng aking kaluwalhatian. Bigyan ko sila ng mga tanda. Isaiah 66:19-20. Nakikita ko siya pero hindi sa kasalukuyan. Nakikita ko siya ngunit hindi malapit. Sa kamay, isang bituin at lumitaw mula kay Jacob, isang sentro ng tumataas mula sa Israel. Numbers 24:17. Sa Matthew 2:1-12, dumating ang mga hintil na hinahanap ang anak na ang batang si Kristo na ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ni Haring Herodes. Narito dumating sa Jerusalem ang mga mago mula sa silangan na nagsasabi, nasan ang bagong silang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa pagsikat nito at dumating na para bigyan siya ng parangal. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay lubhang nabagabag at ang buong Jerusalem ay kasama niya. At tinipon niya ang lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba ng bayan at tinanong niya sila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang nasusulat sa pamamagitan ng propeta, at ikaw, Bethlehem, lupain ng Juda, ay hindi sa anumang paraan sa mga pinuno ng Juda, sapagkat sa iyo magmumulang isang pinuno na siyang magpapaskol sa aking bayang Israel. Nang magagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga mago at tiniyak sa kanila ang oras ng paglitaw ng bituin. Niya sa Bethlehem at sinabi, lumaon kayo at hanapin ninyong mabuti ang bata. Pagkatapos ng kanilang pakikinig sa hari ay umalis sila at narito ang bituin na kanilang nakita sa pagsikat nito ay nauna sa kanila hanggang sa dumating at huminto sa dakong pinaroroonan ng bata. Tuwang-tuwa sila nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay ay nakasama si Maria na kanyang ina. Sila ay nagpatira pa at ginawaran siya ng pagpupugay. Pagkatapos ay binuksan nila ang kanilang mga kayamanan at naghandog sa kanya ng mga regalong ginto, kamangyan at mira. At palibhas ay binalaan sa panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, ay umalis sila sa kanilang lupain sa ibang daan. Ang bahaging ito ng salaysay ni Matthew sa mga verse 1-23 ay puno ng hula sa lumang tipan. Una ay mayroong panunggit ng propesiya ng bituin na isang tanda ng magiging hari ng Israel sa Numbers 24:17 and Matthew 2:6. At mayroong tatlong karagdagang mga sipi mula sa Malakay 5:1 and Matthew 2:6, mula sa Exodus 4:23 at na may kaugnayan sa Numbers 23:22 at
Hosea 11:1 and Matthew 2:15 at Jeremiah 31:15, Matthew 2:18. Sa wakas ay mayroong isang mahiwagang kaapat na sipi kung saan walang isang propesiya sa lumang tipan ang matatagpuan sa Matthew 2:23. Wise men mula sa silangan ay nagsidating aghahanap ng Mesiyas at na tekstong Griego bilang Magi sa English. May tatlong elemento sa salaysay ni Matthew tungkol sa mga Magi na tumuturo sa isang makasaysayang ulat. Ang Magi ay isang pari na caste na mga astrologer mula sa sinaunang imperyo ng silangan, Assyrian, Babylonian, at kalaunan ay Persian, kung kanino tayo ay may kaalaman mula sa mga sinuunang hindi biblikal na dokumento. Nabanggit ang mga ito sa mga gawa ng 5th century ng mga mananalaysay na si Herodotus. At mayroong biblikal na sanggunian sa 6th century BC na mga propesya sa aklat ni Daniel. Ang interes ng mga Magi sa stellar phenomenon at ang kanilang interpretasyon sa paglitaw ng mga hindi pangkaraniwang kaganapan sa cosmic na nauugnay sa pagsila ng isang hari ay pare-pareho sa mga paniniwala at pagsasagawa ng astronomiya at astrolohiya sa sinaunang mundo. Ang pagdating ng alinmang malaking karaban mula silangan ay malamang na sapat na upang magkaroon ng interes sa lungsod. Ngunit ang mayayamang bihis na mga lalaki ng partikular na karaban na ito ay naghahayag na hinahanap nila ang ipinangakong Mesiyas. Ang balitang ito ay pumalat na parang apoy sa buong banal na lungsod. Tinipon ni Herodes ang mga pinakamatatalino tao sa Jerusalem upang sabihin sa kanya kung saan iprinopisiya na ipanganganak ang Mesiyas. Ang mga punong saserdote, mga pinuno ng pagkasaserdote na kinabibilangan ng mga anointed priests, isang grupo ng katumbas ng ating magisterium, ang mga eskriba at mga mag-aaral ng batas at kasulatan na katumbas ng ating mga theologian. Tanong, ang isinulat ng propeta na ang Bethlehem ang magiging lugar ng kapanganakan ng Mesiyas na sinipi sa Matthew 2:6. Tingnan ay 1 to 3, 4. Sagot, ito ang hula ng 6th century BC. Prophet Micah na sumulat na ang Mesiyas ay panganganak sa ninuno na nayo ni Haring David at darating upang muling pagsamasamahin ang bansang Israel. Matthew 2:7-8 na maglagay tinawag ni Herodes ng lihim ang mga mago at tiniyak sa kanila ang oras ng paglitaw ng bituin. At sila'y sinugo at sinabi, Yumaon kayo at hanapin ninyong mabuti ang bata. At siya ay magwalduhin Nang mangyari ang mga pangyayari ito, nahigpit na hinawak ni Herodes ang kanyang maharlikang trono sa loob ng 37 years. Siya ay nakapag-asawa ng 9 na asawa at nagkaroon ng maraming anak. Ang kanyang tagumpay bilang isang pinuno ay nagmula hindi lamang sa kanyang mga kakayahan sa pangangasiwa, kundi sa kanyang kalupitan. Tanong, bakit tinanong ni Herodes ang mga mago tungkol sa eksaktong petsa kung kailan nila unang makita ang bituin at sa talata 7? Sincero ba siya sa kanyang ipinais na gumawa ng paggalang sa bata? Sagot, maingat niyang tinanong ang mga mago tungkol sa eksaktong petsa kung kailan nila makita ang bituin dahil si Herodes ay nagsasagawa ng kanyang plano na patayin ang Mesiyas. Kailangan niyang malaman ang edad ng mga bata na kinakailangang patayin upang maisama ang ipinangakong anak. Matthew 2:12. Pagkatapos ng kanilang pakikinig sa hari ay umalis sila at narito ang bituin na kanilang nakita sa pagsikap nito ay una sa kanila hanggang sa dumating at huminto sa daking pinaroroonan ng bata. Tuwang-tuwa sila na makita ang bituin at pagpasok sa bahay, nakita nila ang batang kasama si Maria na kanyang ina. Sila ay nagpatira pa at gumawa siya ng pagpupugay. Pagkatapos ay binuksan nila ang kanilang mga kayamanan at naghalog sa kanya ng mga regalong ginto, kamangyan at mira. At palibas ay binalaan sa panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes ay umalis sila sa kanilang
lupain sa ibang daan. Nakatala sa banal na kasulatan na natagpuan ng mga mago ang bahay or oikia at ang bata paidon ang Greek English lexicon translation. Ang Bethlehem ay may sa, sa timog ng Jerusalem. Nakita ng mga Father of the Church sa tatlong kayamanan na ginto, kamangyan at mira na ang mga simbolo ng paghahari. Ang ginto ng ang kanyang paghahari, ang insenso, mga ino-offer sa mga religious ritual, ang kanyang pagka-Diyos. Ang mira, ito ay para sa burial preparation, ang passion ni Kristo. Sa oras ng pagbisita ng mga Magi, ang banal na pamilya ay matatagpuan sa isang bahay sa nayon ng Bethlehem. Ipinagdiriwang ng simbahan ang pagbisita ng mga Magi sa Batang Kristo noong January 6 sa liturgical calendar. Marami ang mga talata sa banal na kasulatan sa lumang tipan ang natupad sa mga hintil kasunod ng bituin sa Mesiyas na nagdadala ng mga regalo at sumasamba sa Diyos na Ama. Numbers 17 to 18, nakikita ko siya. Ngunit hindi sa kasalukuyan, nakikita ko siya ngunit hindi malapit. Isang bituin ay lumilitaw mula kay Jacob. Isang setro o isang lalaki sa LXX situation ay bumangon mula sa Israel upang saktan ang noon ng Moab, ang mga ng lahat ng mga anak ni Seth. Ang Edom ay magiging isang masasakop na lupain. Isang setro ay isang panggunian ng isang hari. Ang propesiyang ito ay nagpapatuloy sa pag-isa-isa ng tradisyon ng mga kaaway ng Israel na kinabibilangan ng Edom. Nakilala noong panahon ni Jesus bilang Edomong. Tanong, ano ang kabadintunaan hinggil sa saloobin ng mga Magi patungo sa anak na si Kristo bilang laban sa mga punong saserdot at mga eskriba ng mga kaalyado ni Herodes? Sagot, ang Davidikong Mesiyas ay magiging manunubos ng Israel. Ang nananabik na harapin siya, hanapin siya at sambahin siya. Matthew 2:12 at palibasa binalaan sa panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes ay umalis sila sa kanilang lupain sa ibang daan. Ang Diyos ay patuloy na nakikialam sa mga kaganapan ng tao upang protektahan ang kanyang banal na plano para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang mga Magi ay babalik sa kanilang mga at sasabihin ang kanilang kwento. Inihanda nila ang daan para sa mga alagad ni Jesus na darating upang ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan pagkaraan ng 40 taon. Matthew 2:13-15, si Jose ay binalaan sa isang panaginip at dinala ang banal na pamilya sa Ehipto. Nang sila'y makaalis na, narito ang anghel ng Panginoon at nagpakita kay naginip at nagsabi, bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina. Tumakas kayo sa Ehipto at manatili doon hanggat sasabihin ko sa iyo. Hahanapin ni Herodes ang bata para sirain siya. Bumangon si Jose at dinala ang bata at ang kanyang ina sa gabi at umalis patungong Ehipto. Nanatili siya roon hanggang sa kamatayan ni Herodes. Ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, mula sa Ehipto tinawag ko ang aking anak. Out of Egypt I called him. Tanong, gaano mga pagpapahayag ng panaginip ang mayroon si Joseph sa ngayon? Sino mga lalaki ng Diyos sa lumang tipan ang tumanggap din ng mga paghahayag ng Diyos sa mga panaginip? Ano ang kanilang kaugnayan kay Joseph na ama ni Jesus? Genesis 37:5-7 at Daniel 7:1 and 13:14. Sagot. Ito ang pangalawang panaginip na paghahayag ni Joseph ng plano ng Diyos. Ang una
niya ay noong sinabi sa kanya ng anghel na plano ng Diyos na kunin niya si Maria bilang kanyang asawa. Si Joseph na anak ni Jacob, Israel, na may kaparehong pangalan kay Joseph ng Nazareth, ang paghahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip. Ang propetang si Daniel na nagpropesiya ng makasaysayang countdown sa pagdating ng Mesiyas ay nakatanggap din ng mga paghahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip. Mula noong bumangon ang bituin at sinundan nila ang bituin sa malaking paglalakbay patungong Bethlehem, malamang na gabi na nang matagpuan ng karaban ng mga Magi si Jesus at ang kanyang pamilya pagkatapos ng kanilang sa maikling distansya sa Jerusalem, nagkampo sila sa malapit sa Bethlehem. Lahat nag-alala, malamang na mahirap ang tulog noong gabing iyon. Ang mga Magi at si Joseph ay binalaan sa kanilang mga panaginip tungkol sa panganib ng bata. Marahil ang mga Magi ay hindi walang muwang tungkol sa ipinahayag ng pagnanais ni Herodes ang bata. Pagkatapos ng lahat, hindi sila nagmadaling bumalik upang magulat kay Herodes. Marahil ang panaginip ay ang lahat ng konfirmasyon na kailangan nila upang mabilis na umatras mula sa makasaysayang eksenang ito. Umaasang si Herodes ay mag-iisip na sila ay hindi nagtagumpay sa kanilang paghahanap. Ito ay isang pahayag na may kaugnayan sa Exodus 4:23 kung saan ng Diyos si Moses na sabihin kay Parang, ang Israel ang aking panganay na anak. Ibig sabihin mula sa lahat ng bansa sa mundo, ang mga anak ng Israel ang mga panganay na anak ni Noe, Shem. Genesis 10:1 and 11:10-26 ay sa Diyos ang mga panganay sa mga bansa at sa Hosea 11:1. Noong bata pang Israel ay minahal ko siya at tinawag ko ang aking anak mula sa Egypto. Ganun. Ano ang kahalagahan ng mga sipi mula sa mga propesiyang ito na sinipi at binanggit ni Saint Matthew sa Matthew 2:50? Maaring matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Paano konektado ang Bibliyang teksto na ito sa hula ng bituin sa Numbers 24:17 kay Moses at paano ito inilarawan ang Mesiyas, si Jesus na anak ni Maria, na anak ng Diyos? Tingnan ang Exodus 2:1-10. Sagot. Ang koneksyon ay kay Jesus, ang inapo ni Jacob sa pamamagitan ni Maria na siyang panganay na anak ng Diyos. Si Jesus ay ipinadala sa Ehipto kung paanong Jesus ay ipinadala sa Ehipto nang ang kanyang buhay ay pinagbantaan din bilang isang bata ng isang masamang hari. Ang paraon ng Ehipto ay ang lahat ng lalaking anak na Israelita. Exodus 2:1-10. Bilang nasa hustong gulang, ang misyon ni Moses ay akayin ang mga anak ni Israel mula sa pagkaalis at tungo sa kalayaan sa lupang pangako. Dahil tinawag ng Diyos ang Israel, ang kanyang panganay na anak, mula sa Ehipto. Ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng kaligtasan ay naglalarawan ng isang mas malaking paglabas nang ang panganay na anak ng Diyos, Jesus ng Nazareth, ay pumalit sa kanyang lugar bilang bagong Moses. Si Jesus ay maging isang panganay na anak na tinatawag na mula sa Ehipto kapag dinala ni Jose ang banal na pamilya pabalik sa Judea pagkatapos ng kamatayan ni Herodes. At kapag ang batang Jesus ay tumanda na, ang kanyang misyon bilang bagong Moses ay magpapasinaya ng isang bagong Exodo. Inaakay ang mga anak ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan at patungo sa tunay na lupang pangako, ang langit. Matthew 2:16-18. Ang paghiganti ni Herodes, ang pagpapatay sa mga inusinting bata. Nang matanto ni Herodes na nalindang siya ng mga Magi, ay nagalit siya. Iutos niya na patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa paligid nito ng 2 taong gulang pababa, alinsunod sa panahon na natitiyak niya mula sa mga Magi ng
Magkagayoy natupad ang sinabi sa pamamagitan ni Jeremiah na propet. Isang tinig ang narinig sa Rama, paghikbi at malakas na panaghoy. Si Raquel ay tumatangis para sa kanyang mga anak at hindi na siya naaaliw dahil wala na sila. Matthew 2:17, naglalaman ng isang quote mula sa Jeremiah 31:15 tungkol sa Israel, ang nobya ni Yahweh, nasa gisag ni Raquel. At gayon din ang mga ina ng Israel na matapos ang pagkawasak ng templo ng mga Babylonians noong 587 BC ay nagluksa habang ang kanilang mga anak ay pinagsama-sama at pinananatili sa mga kapatagan ng Bethlehem, malapit sa libingan ni Raquel, bago pinatapay ng Babylonia. Inilapat ni San Mateo ang pagluluksa na iyon sa mga pag-iyak ng mga ina na Raquels ng Israel mula sa mga nayon sa paligid ng Jerusalem na ang mga sanggol na lalaki ay pinatay ng mga sundalo. Matthew 2:19-23, ang banal na pamilya ay bumalik mula sa nang mamatay si Herodes, narito ang ilang pakita kay Jose sa panaginip sa Ehipto at sinabi, bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at pumunta sa lupain ng Israel sapagkat ang mga naghahangad na patayin ang bata ay patay na. Bumangon siya, dinala ang bata at ang kanyang ina at pumunta sa lupain ng Israel. Ngunit nang marinig niya na si Arkela ang namamahala sa Judea bilang kahalili ng kanyang amang si Herodes, natakot siyang bumalik doon. Sapagkat siya sa panaginip, siya ay umalis patungo sa Rio ng Galilea. Siya yumaon at tumira sa isang bayan na tinatawag na Nazareth upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng mga propeta. Siya ay tatawaging Nazaren. Tanong, nang mamatay si Herodes, nagpakita ang anghel kay Jose sa ikatlong pagkakataon at sinabi sa kanya na bumalik sa kanyang sariling bayan. Muli, masunurin si Joseph, ngunit hindi siya bumalik sa Bethlehem sa anong dalawang dahilan. Sagot, natakot siya sa anak ni Herodes na si Archelaus. Dinalaan siya sa isa pang panaginip na pumunta sa Nazareth sa Galilea. Nang mamatay si Herodes, pinarangalan ng mga Romano ang kalooban ni Herodes at binirang ang kanyang anak na si Archelaus na mangmahala mula sa Jerusalem bilang ruler ng Ethnarch sa mga rehiyon ng Juda, Samaria at habang ang anak ni Herodes na si Herodes Antipas, tetrarca ng Galilee at Syria, si Archelaus ay kasing tuso at malupit at kasing lupit ng kanyang ama, ngunit wala siyang kasanayan sa pangangasiwa na gaya ng kanyang tatay. Pinamunuan niya ang Judea sa loob lamang ng 2 taon bago siya inalis at ginawang lalawigan ng Roma ang Judea na pinamamahalaan ng isang procurators sa ilalim ng Romanong gobernador ng Syria. Ito ang dahilan kung bakit si Poncio Pilato at hindi isang tagapagmana ni Herodes ang magiging Romanong pinuno ng Judea kapag sinimula ni Jesus ang kanyang ministeryo. Maaring makaligtaan ng mga Romano ang kalupitan, ngunit hindi ang kawalan ng kakayahang mangulikta ng buwis para sa imperyo ng Rome. Sa verse 23 ay ang pang-apat na katuparan ng pahayag ng formula sa Gospel ni Matthew, ngunit ang talatang ito ay nagpagtatakan ng mga Bible scholar dahil walang sa lumang tipan na nagsasaad na ang Mesiyas ay tatawaging Nazarian. Hindi tulad ng iba pang mga quote na tumukol sa kung ano ang sinasalita ng ang ay hindi tumutukoy sa isang propeta kundi sa kung ano ang sinasalita ng mga propeta.
Sa makatwid, maaring hindi isang teksto ang tinutukoy ni Matthew, kundi ang isang mas malaking tema sa mga teksto makahulang. Maaaring gumawa rin siya ng wordplay sa salitang Hebrew na netzer, ibig sabihin sangay, at maaring ang salitang ugat ng Nazareth sa Hebrew na Nazarah, Nazareth, netzer, or sangay ay isang titulong mesiyaniko, lalo na sa propetikong sipi ng Isaiah 11:1. Ngunit isang uusbong at ay sisibol mula sa Gad si Jesse ay mula sa mga ugat ay isang uusbong at mamumulaklak. Luke 2:39-40 ang pagbabalik sa Nazareth. Nang matupad nila ang lahat ng mga utos na kautusan ng Panginoon, bumalik sila sa Galilea sa kanilang sariling bayan ng Nazareth. Ang bata ay lumaki na at naging malakas, pustos ng karunungan, at ang biyaya ng Diyos ay nasa kanya. Dito po nagtatapos ang aking pagbabasa. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless us all. Yan. Okay. So, nawawala-wala yung aming internet. Yan. Stable. Yan. So, dyan po nagtatapos yung panayam na si Cynthia. Nag-unstable talaga yung okay? So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at napakaganda at ito ay isang panayam tungkol sa pagdating ng Messiah. So, isa po itong kung saan ay talagang makikita natin na yung plano ng Diyos sa gagawin niyang pagtubos sa tauhan ay talagang ah, kung gaano ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin na maging niyang ginawang pagkakatawang tao ay upang mabigyan tayo ng isang buhay na walang hanggan muli sa piling ng ating Panginoon Diyos. So sana po pagnilayan natin ang panayam na ito at yun sa iba pa po nating mga
na topic na ni si Cynthia tungkol sa the advent of the din po sa YouTube channel. Pwede rin nyo pong i-review yan at panoorin nyo po. At syempre, subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. Ayan. So, kanina po sana meron tayong debate so hindi po natuloy. So, sa I think December 23 Saturday, ayan si Brother Ruben ng Kilada ng I think malapit na uli siyang yakapin ng palatayang Katoliko. So si Brother Ruben Nabal, ayan, so abangan niyo po siya sa Saturday at maganda po itong topic na to dahil yung mga topic niyang kanyang hinahamon sa mga kapwa din po niya STA ay puro sa pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. So abangan niyo po yan sa Saturday. Ayan. So alas 8 ng gabi. So again, maraming salamat po sa ating lahat at sa ating nagbigay ng panayam at nawa po ay magdilay at panampalatayanan po natin na ang ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao. So, yun po ang ating mga iba pang, I think tapos na po itong topic na to. So, abangan nyo po by next year, ayan, marami ulit tayong mga gagawin. So, nag-message sa akin kanina si Sir Manny, ayan, magta-topic na uli siya, magla-live siya and magta-topic na din uli dito sa atin sa In Defense. At ganon din sa kanyang FB. So ipagpapatuloy uli niya. Sobrang busy lang daw niya ngayon, medyo busy. So next year, ayan, so tayo ay lalarga muli para sa pagtatanggol at pagpapahayag ng ating pananampalatayang Katoliko. So more topic po tayo, debate, ayan, so magiging busy po ulit talaga yung ating. So, busy naman talaga. At sa January po, ayan. So, medyo naudlot po talaga yung aking ikalawang debate. Ayan, yung ikalawang debate ko po, January 3. Abangan nyo po yan. At January 7, na I think naisali ako din dun sa ni Brother Russian dun sa isang Royal Rumble parang parang sa ano no, parang sa boxing. Pero ito po ay topic ay True Church. Marami po mga kasali dito, puro babae. So, syempre nagre-represent ako ng bilang isang RCC para sa topic na True Church. So, marami po ditong magpapahayag. So, isa po ako as representing the Catholic as a Catholic para dun sa topic po na yan. Abangan nyo po yan. Pero abangan nyo po talaga yung December 3 kasi talagang pinospone ko po yung debate na yon. So may mga nagtatanong talaga kasi talaga akala nila December 17. So pinospone ko po talaga dahil medyo hindi ko alam yung galawan nung debate at talagang bagong debater din siya pero okay siya, isa siyang teacher. So pinag-aralan ko lahat yung kanyang stand. Talagang medyo nalilito po ako at nakakita kami ng talagang yung summary ng kanyang do sa stand niyang two gods. Ayan. Dahil ipinasalin ko pa sa Tagalog kasi Bisaya yung kanyang post na yon. So, nalaman ko lahat yung kanya. So, ngayon, ready na po ako. January 23, pagdasal niyo po ako at ako po ay sasalang sa isang discussion para ipagtanggol yung sinasabi niyang mali na nananampalataya na nating Trinity o banal na Santa to. So, abangan niyo po yan sa January 3. Amen? So, maraming salamat pong muli. At syempre, lalo na yung ating kapatid na si Cynthia, yung ating tagapagbigay at masipag po na tagapagbigay ng ating panayam. At syempre, ang walang sawang suporta po ng ating
Ma'am Angie, ayan. At sa iba pa po nating mga kaindi. So, thank you. Maraming salamat at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. And let's pray na po para sa pagtatapos ng ating gawain na ito. Nag-unstable ang aming internet. So, let's pray na po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan Diyos, na bukod na mapagmahal at Diyos na talagang nagbibigay ng kanyang buhay, ng kanyang buong pagmamahal sa bawat isa. Diyos na makapangyarihan, na pinagmumulan ng lahat ng buhay, at ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala at biyaya. Papasalamat kami aming Panginoong Diyos na kami po ay lagi mong pinapatubayan at kinagabayan, higit lalo na po yung aming mga gawain, ang aming mga ginagawang gawain tungkol sa pagtatanggol po namin sa iyo, Panginoon. Kami papatubayan ng bawat isa sa amin. Palakasin mo kami, Panginoon, hindi lamang sa aming pananampalataya, kung hindi sa aming mga pisikal, at ganun din sa aming spiritual na buhay. At sinasamo namin sa iyo, Panginoon, na ang bawat gagawin po namin ay lagi mo po kaming sasamahan, at lagi po kami bibigyan ng lakas ng loob, tatag ng katawan, upang ang pagsubok ay makayanan namin lahat ng aming mga dalahin sa buhay, ay makayanan namin. Alam namin, Panginoon, na wala kaming kakayanan, ikaw ang mangunguna sa amin. At ganun din, Panginoon, isinasamo namin sa iyo ang mga kapatid na patuloy po na humingi ng panalangin para sa kanilang mga kagalingan. Higit lalo na po yung aming kapatid na si Sister Liz. Bigyan po siya ng katatagan, bigyan po siya ng lakas ng loob na harapin ang anumang itong sakit na ito na nakapagdadala po sa kanya ng panghihina. At ganun din ng kanyang pamilya, patatagin mo, Panginoon, at sa lahat din po ng mga kapatid namin, lalong-lalo na po yung may mga karamdaman ng cancer. At ganun din sa aming mga gawain, sa aming ginagawa, Panginoon, lubos ang aming pagsamo sa iyo, na kami ay iyong patnubayan. At nawa, maghari sa bawat isa sa amin ng pagmamahalan, pagbibigayan, at pag-uunawaan. Ang iyong dakilang salita, ang aming tanglaw sa landasin ng aming buhay. Salamat po, aming Panginoon Diyos. Ito po ang aming samot dalangin, ang anak na si Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas, kaisa ng Banal na Espiritu na nabubuhay at naghahari magpasa walang hanggan, at sa walang sawang pamamagitan din po ng aming Inang Birheng Maria at ng kanyang esposo si San Jose, at sa lahat ng iyong mga banal sa langit. Amen. Manang anak at ang Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayan. Maraming salamat po, at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat si Cynthia, and salamat po, Ma'am Angie. Bye-bye. God bless. Well, Thank you po. Thank you. Tulog na tong